meron ba kayong alam na grounds po para i-impeach si Pangulong Marcos Jr.? Sa ngayon wala, no? But I will be very fair. Of course, syempre sasabihin, to be very transparent, baka sasabihin ng iba na nagdududa sila na kung titignan ko yan ng may bukas na isipan kasi nga yung misis ko ay related dyan. Pero siguro ang tignan nila yung mga records ko of previous impeachments, no? Where I have been impeachment complaints na hindi ko binase sa politika, no? Number one. Bigay tayo ng halimbawa. Yung unang-unang impeachment complaint dyan nung pagpasok ko sa Kongreso noong 2010 was against dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na ombudsman noong panahon ni GMA. Hindi ko po kakampi si GMA, matindi ko pong kalaban sa politika, pero hindi ko ginamit yung impeachment kay Ombudsman Merceditas Gutierrez para gumanti, no? Ang ginawa ko nga noon, nag-email lang ako sa opisina ni Ombudsman Merceditas Gutierrez at hiningan ko siya ng explanation doon. Tapos doon ko binasa yung boto ko. Pangalawa po yung sa impeachment ng corona impeachment, kahit it was the height of the popularity of then President Pinoy and sobrang unpopular ni GMA noon, ganun din. Base lang po ako sa tingin kong tama. So, yun lang din ang gagawin ko dito. Kung ano po yung ebidensya, babasahin ko. Kaya nga mahirap magkomento habang wala pang nagpa-file kasi parang hypothetical po ang magiging sagot ko kung whether may grounds ba o hindi. Opo. Sa palagay ho ba ninyo, yung bang grounds na inihain dati lamang kay VP Sara ay valid at dapat ituloy para po maghain ng panibagong impeachment complaint at sumunod lang po sa rules? Ano po, yung sa... Yung kay VP Sara, itong kanyang confidential fund issue. Alam mo, again, it's a hypothetical. Let's assume, no, ang basihan natin ng usapan, Ted, is yung 140 million ba yung sinasabing confidential funds, no? Opo. Again, the VP has to be accountable, di ba? She has to be accountable. Agree ako doon. Ang medyo, kung ngayon yung araw na magdidesisyon, ang medyo mahirap lang sa akin is yung sitwasyon na kung sa araw na kami magdidesisyon, wala pang napapanagot na big fish doon sa House of Representatives. For example, hindi pa napapauwi si Saldico. Parang ang hirap magdesisyon nun kasi parang napaka-ipokrito namin bilang House of Representatives. Para kami si Poncio Pilato, nag-aakusa kami ng isang tao na supposedly hindi ginastos ng maayos yung 140 million, pero yung kasamahan namin sa House, nag-dispal ko ng bilyon, no? At ang masakit doon is yung mga kasamahan kung pipirma, kung mag-approve ng impeachment, iba doon kasangkot, iba doon, alam naman nila yung nangyari, pero walang gusto magsalita. Ilan lang kami nagsasalita tungkol doon, di ba? So parang it's very difficult because it's parang lalabas na hypocritical kami, parang ano man tawag doon sa Tagal. Wala kaming moral authority na maghusga, no? But she has to be accountable. Kaya nga, na-file na rin niya ng ibang grupo doon sa Office of the Ombudsman. Yung Ombudsman naman, wala namang akusasyon ng draft o katiwalian. Maganda siguro kung umusad yung investigasyon doon, di ba? Opo, sige. Kasi, again, Ted, yung kasing sa Office of the Vice President, ang pagkaalam ko, again, tama ako, kung mali ako, walang immunity from suit, di ba? Walang immunity from criminal suit yung Office of the Vice President, kaya pwedeng filean doon sa Ombudsman. So, hindi impeachment ang nag-iisang paraan para siya ay mapanagot, no? So yun po ang aking opinion doon sa bagay na yun. Para ang hirap para kang tumutulay sa alambre noon eh. Opo, sige.